Network Entertainment. Ayun na nga. Akala nila wala na, no? Akala siguro ng mga nakikinig sa atin sa Spotify or nanonood sa YouTube ay wala nang episode kasi wala tayong announcement. Ano kasi, ang hirap kasi nitong mga nakaraan since maulan kaya binaha din ako dito. Baha din dyan. Tsaka sa maraming part ng ng Pilipinas, ang dami talagang binaha. Kaya sa lahat ng mga nanonood dyan at nakikinig, ano nga ba? Lagi mag-iingat. Stay safe, keep dry, and listen to The Red Door Podcast PH. Yun na nga. Maraming salamat. Tayo first time doon pa sa umpisa. Good luck sa dulo. Sa dulo wala. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Ayan. Kasi ngayon tinitingnan ko yung charts kung nasaan na yung ranking natin. Nasaan na nga ba tayo? Last na tingin mo parang 81, di ba? 82 ata. 81. Ngayon nasa 78 na. Ang bilis nice. Congratulations at salamat sa mga nakikinig sa Spotify at sa YouTube. Dahil kung wala kayo, wala na ring episode. Hindi. Dahil kung wala kayo, nasa kami? Nasa Mars. Mars pa utang. Ayan. So kung nakikinig ka ngayon, ang Red Door Podcast PH ay kami yung kasama ko si Tito Jamesu, nagkukwento kami ng mga horror stories, mga true crime, mga urban legends before. Pero kung meron kayong mga gustong i-share na mga ganong klase ng kwento and mahilig kayo sa mga ganong klase din ng kwento, mag-subscribe kayo kung nasa YouTube kayo at mag-follow kayo kung nasa Spotify kayo. Oo, tama. Tapos ayan nga, nagbabasa-basa ako dito ng mga comments ng ating mga listeners sa Spotify. Ayan, may mga iba nagko-congratulate. Biruin mo, ang bilis ng pag-akyata kasi yung iba dito na nag-congratulate is nasa 92 pa lang tayo tapos biruin mo isang linggo lumipas nasa 78 na. Basahin ko lang tong comment ni Namimi. Namimihasa or namimili? Namimilipit. Oo. Kasi last time na-discuss natin yung Amil Brothers eh. Yung Amil Brothers na kwento, narinig ko na siya sa YouTube na scary stories. Akala ko hindi true story. Well, actually, nakakatakot din talaga siya pero totoo siyang nangyari. Dito sa Pilipinas. Nag-research ako dyan, Paps, sa Amil na yan. Medyo nahirapan ako kasi parang hindi kumpleto hanggang doon sa dulo yung kwento. Parang open na, hindi ko alam parang open pa rin yung case hanggang ngayon. Tama ba? Or ano? Meron kasing dalawang klase ng cold case or case closed? Kasi di ba parang hindi tapos yung parang hindi pa daw closed, tama ba? Hindi ko alam. So cold case siya kung may. Bakit? Ano yung parang pinaka niya? Hindi ko alam kasi nagbasa-basa ako. Parang walang tawag doon, parang walang resolution. Doon sa mga nahanap ko, baka mamaya hindi ko lang nakita yung buo talaga. Kasi minsan kasi kapag ang nangyayari kasi ang cold case kapag parang dead end na. For example, yung parang pinaka last na suspect doon sa may crime na nangyari is wala na. It's either binawian ng buhay or nag-suwi. Kasi may mga ganyang case maraming ganyang mga case parang nabasa ko, parang meron daw kasing blurred lines pagdating doon sa parang belief nila, tapos yung sa parang hindi ko alam kung parang ritualistic daw kasi. Hindi ko alam, pero babasahin ko pa, tatry kong i-search para next episodes mapag-usapan natin. Kumbaga may butas, may loophole. Oo, may loophole. Oo. Muntik na ma-rabbit hole. Pero sa pagkakadinig ko nga, ganyan nga daw yon. Parang, syempre, ang religion nila is iba, pero bakit may sinusunod silang ritual? Diba? Saan nila nakuha yung ritual na yon? Kung sa religion nila is mahigpit na pinagbabawal yung mga ganung bagay. Saka syempre, may sarili din silang paniniwala. Anyways, ayun na nga. Nakaraan, medyo nabitin yung episode natin. Hindi ko na naikwento
yung isang submitted story na sinend sa atin. Ano pa naman to? Si Danica to. Oo, si Danica. Lagi pa naman. Sorry kasi na pahaba last time. Pero ito ngayon, babasahin na namin. Okay, so ito, babasahin ko na yung story na sinend niya. Ang title ng story is Nori. Nori? Ano Nori? to? Seaweed? Oo, seaweed. Pero dito natin malalaman kung bakit Nori. Hula ko pangalan to ng tao. Kasi ako, hindi ko rin binabasa minsan, Paps Para minsan ma-surprise din ako kung tungkol saan yung story. Year 2008 nang makapagtrabaho ako sa isang kilalang resto/grill dito sa Bukawi, Bulacan na sikat sa pangalang Topsy bilang isang cashier, and 2009 naman nang malipat ako sa Marilao branch nito. Dito ko nakilala at nakatrabaho si Nori. Okay, tama. Tao nga. Tao nga siya. Pero wait lang. Bulacan na sikat na pangalang Topsy. Ano to? Ito na ba yung pangalan niya or parang binibigyan niya lang ng code para hindi natin malaman. Baka Pwedeng kahit pwede kasing pero tuloy mo, malay mo, mabigyan tayo ng idea pa. Konting background kay Nori. Isa siya sa tipo ng kasamahan na madali mo makakasundo dahil mabait at kwela po. Pero malalim na tao. Isa pa sa ugali niya na gusto namin dahil maalaga siya sa amin. Lalo na pag may isang masama ang pakiramdam, nag-aalok siya lagi ng hilot dahil magaling siya dito. Bukod sa mga katangian na yan, marunong din siyang bumasa ng tao sa tingin pa lang. Malakas maka-vibes ng presence to the point na parang minsan nakakahula na siya. Uy, marunong din yan si Tito Ian, kala niyo ba? Eto na, mukhang masasagot na yung tanong natin. Background sa Topsy na pinagtatrabahuan namin. Along MacArthur Highway ito. Typical na itsura ng mga tapsihan na yung harapan, tiles na mesa. Mga long table yung gitna at may 3 kubo sa gilid. One time night shift kami, mga around 11 PM na siguro yon nung panahon na may iilan na lang na natirang customer. Ako ang assigned cashier dahil rotation ng schedule namin. Yung isang customer sa kubo number 3, nagpa-bill out na, so nag-compute na ako ng receipt at si Nori ang nagdala. Pagbalik niya sa akin, halata ko na iba na yung naging mood niya. Naging balisa at namumutla. Sabi ko, Nori, okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? Tinitigan niya ako. Bukod sa namumutla, nangingilid na din ang luha niya. Sabi niya, Nika, yung customer sa K3, which means kubo number 3, nakita ko walang ulo. Ano ang gagawin natin? Matik, natakot na kaming lahat pero napagkasunduan namin na puntahan namin at kausapin. Dito napag-alaman namin na yung tao na yon ay may mabigat ng pinagdadaanan at binabalak ng kitilin ang sarili niyang buhay. Kinausap siya ni Nori at pinayuhan dahil sa takot namin na kung may anong mangyaring masama sa kanya. Sinabi namin na magpalipas na lang ng gabi doon at magpahinga. Kinabukasan, nagpasalamat siya dahil kung hindi daw niya kami nakausap, baka kung ano na ang nagawa niya. Sinabihan din siya ni Nori na sunugin yung lahat ng damit na suot niya. Sunugin lahat ng damit na suot niya pag uwi, mag-ingat palagi at magdasal. Okay. So, na-discuss na natin yung laging ginagawa kapag Oo, na-discuss na natin to. Pero ang galing kung iisipin mo, Paps, parang ano yung niya? Hindi nagkaroon ng premonition dahil talagang parang special si Nori. Special Nori. Kaya niya nakita na may something doon sa may customer na yun, di ba? Parang siya yung pwede siyang gumanap sa Final Destination 7 since nagkakaroon siya ng mga visions na ganyan. Vision. Anyways, una pa lang yun na kwento. Ito yung ikalawang kwento. Same scenario, sa night shift kami, mga around 2 AM na to. May isang lalaki na nagpa-bill out. 2 AM? 2 AM. Si Nori lagi ko kasama sa dine-in area. Siya lagi ko napag-aabutan ng receipt at dahil customer niya yon,
Pag-abot niya sa akin ng resibo, sabi niya, Nika, tignan mo yung mama na yun. Sabi ko, bakit? Sabi niya, parang iba yung dating niya. Iba yung aura niya. Hindi ko ma-explain, basta may something eh. Sabi ko naman, hayaan mo na. Tinawanan ko pa siya sabay abot ng sukli. O ito, abot mo na to sa kanya. Nung saktong pag-abot niya ng sukli, sakto din na bumagsak yung wall clock na nasa bandang ulunan ko sa may kaha ko. Basag. Nagulat kaming lahat, pati yung mismong customer na yon. Ang nakakapagtaka, napaka-stable ng pagkakalagay nun. Andun pa nga yung concrete nail, nakabaon pa. Bakit nahulog? Kahit na weirduhan kami, hindi na namin pinansin hanggang sa umalis na din yung customer. After almost an hour, may narinig kaming malakas na ingay, yung sound ng sumalpok. Nagkagulo bigla. Lumabas yung manager namin, chinek kung ano ang nangyari. Pagbalik niya, sinabi sa amin na may nakamotor na sumalpok at nugulungan ng truck. May nakapagsabing galing pa daw ito sa taxi. Yung lalaki na yon at kinalaunan nalaman namin na yung lalaki na yon at yung customer na pinag-abutan ni Nori ng sukle ay iisa. Hindi namin maintindihan kung yung nangyaring pagbagsak ng wall clock na yon premonition na, sinasabing tapos na ang oras mo. Or baka coincidence lang. Hanggang ngayon hindi ko makakalimutan yung mga nangyaring kababalaghan sa amin ng mga time na yon. That's all. Thanks sa pagbabasa at pakikinig po. Anong meron si Nori? Biruin mo. Parang Final Destination nga. Oo. Laging parang nakakaramdam siya kapag may something, no? Tsaka ang galing ng dulo, di ba? Parang malaala na to documentary. Nangyaring pagbagsak ng wall clock at sinasabing tapos na ang oras mo. Oo. Tapos may sinabi pa siya, hindi ko makakalimutan yung mga nangyaring kababalaghan sa amin na mga time na yun. Di ba? Nagka-connect lahat no? Lahat sa oras Anyways, ayun na nga. Tama nga yung sinabi mo, Pap. Si Nori ay parang ano siya. Para siyang yung babae na nagkakaroon ng vision every time na may something na mangyayari sa tao. Ano ba tawag sa ganun? Clairvoyant din ba ang tawag doon? Oo, parang clairvoyant nga. Ano ba ang parang pinaka-eksaktong meaning ng isang clairvoyant? Hey Siri. What is clairvoyant? Ang parang pagkakaalam ko dyan nga, Paps, nagkakaroon sila ng vision sa isang event. Pero minsan hindi malinaw, minsan sa panaginip nila nakikita. Kasi may may tinapik ako nakaraan na ganyan sa TikTok. Isang mangaka artist sa Japan. Ano ba yung mangaka na yun? Nakalimutan ko yung title wait lang. Pero yung artist na to is nagkakaroon siya ng visions nung medyo bata-bata pa siya. Tapos ang ginawa niya, nung naging artist na siya, ginawa niyang manga lahat ng mga visions niya. Parang nakita ko nga rin yan. Yan Tapos, ba yung sa Japan? Oo, sa Japan. Tapos, dun sa story, dun sa manga na pinablish niya, meron dun yung about dun sa may tsunami. Oo, tsaka yung earthquake na mangyari. Oo, na nangyari. Nangyari, di ba? So, ayun, parang pinaniwalaan na ng mga tao na, baka na-predict niya nga talaga yung future or baka nagkakaroon nga rin siya ng visions. Ang malala nito, kaya nagkaroon bigla ng sa Japan, nagkagulo kasi ni-republish ulit yung manga dahil nagkaroon ulit siya ng vision, Paps. Na ang sabi, pero ito hindi malinaw kasi napanaginipan niya ito July 5. Pero dun sa manga, hindi sinabi na July 5 din mangyayari. Kaya yung mga tao sa Japan, pati yung ibang mga tao sa sa Asia, nagpanik sila nung nakaraang July 5, 2025 kasi akala nila doon natatama yung yung vision ng mangaka na yun. Parang pinaka-vision niya kasi is magka-crack yung sea floor sa gitna ng Japan tsaka ng Philippines. Magre-resulta ito ng isang malakas na lindol at isang tsunami na halos triple daw yung laki compared dun sa may tsunami na tumama noong 2011. Tapos may lalabas na kaiju. Si na pala, Godzilla.
Kaya ayun, sobrang daming nagpanic nun. Ang daming ang daming may flight nung na yon, nung araw na yon. Nag-cancel. Kinancel. Mga taga China. Oo. Nag-cancel sila, natakot sila kasi nga baka magkatotoo yung yung vision niya. Ayun, nahanap ko na, Paps. Clairvoyance is a claimed ability to gain knowledge of objects, events, or locations beyond the reach of the normal senses. So, pasok nga sa clairvoyance yung kanina. Kasi it can involve perceiving things that are distant, hidden, or even events in the past or future. So, yun. So, tama nga. Si Nori nga ay parang isang clairvoyant nga. Mm. Okay. So, nahanap ko na rin yung manga. The Future I Saw ang title. Yun yung yun yung English title. Tapos ang mangaka is Ryo Tatsuki. Babae to Ryo. Babae. Babae, Ryo Tatsuki. Ba't ganun? Yung mga natin, yung mga clairvoyant natin na babae, panlalaki yung pangalan. Sa Ryo. Rudy Baldwin. Si Rudy. Di ba? Lalaki. Ano ba si Rudy? Babae yun, si Rudy Baldwin. Oo nga no. Hindi nahulaan ng parents nila na charot. Na siguro nung pinagbubuntis pa lang parang ay lalaki to. Oo. Pangalanan natin ng Rudy. Eto naman pangalanan natin ng Rio, kaso babae. Babae pala yung lumabas. Kaya yun. Ayun pala, bago ako mag-proceed dun sa sa kwento ko, babasahin ko lang isang comment galing sa YouTube natin sa last episode. Galing to kay ako si CL. Ito pinakikinggan ko sa work kapag opening ako, nagbubukas ako ng restaurant mag-isa. Tapos magugulat ako, tinatapik ako ng mga ka-work kong bagong dating. Ayun, maraming salamat sa pakikinig. Pero make sure namin na ka-work mo talaga yung tumatapik sa'yo. At saka make sure na ka-work mo lang at wag yung boss mo na sinasabing, anong ginagawa mo dyan? Ano yung pinapakinggan mo? Tatrabaho ka. Ano yung pinapakinggan mo? Sumasahod ka ba nakikinig dyan? Biro lang. Salamat sa support kasi nalalaman natin na marami palang listeners natin yung ginagawa tayong parang stress reliever. Marami tayong background noise. White noise. Ginagawa tayong white noise, ginagawa tayong pampatulog. Maraming salamat sa iyo. Ayun. Ito, yung ikukwento ko dito, nabasa ko to sa Reddit ba? Or hindi ko rin actually maalala kasi last week ko pa dapat tong babasahin. Ang title nito is He's Always With Me. Sino? Ito. Secret, mamaya ko sasabihin. Ayun, story pala yan. Ito. I'm a PUP-yan. So, taga-PUP tong nag-send nito. And Diyan this started... Ha? Sino nga ba yung kilala natin? Ako, nag-PUP. Tsaka si Vance, yung top fan natin. Oo, yung top fan natin. Ang top fan natin na si Vance ay taga-PUP din. Nakita nyo ba doon yung nakita nyo ba doon yung desk kung saan nagsulat yung tinutukoy ni Marcelo? Di ba sobrang sumit nun? Yung love story yung desk yung sulatan? Hindi ko na nakita. Pero baka si Vance na ating top fan, alam yun. Shoutout pala sa'yo, Vance, na top fan namin. So yan, ituloy na natin. Nangyari to nung freshman pa lang ako. Siyempre, freshie, gusto ko explore yung buong campus. Then may isang lugar sa campus which is yung Linear Park. Kung taga-PUP kayo, alam nyo to. Doon ako tumatambay minsan with friends, minsan with my boyfriend. So, ayun. That time, I'm with my boyfriend. We're talking about life, goals, ganun. Then medyo ginabi na kami. Which is normal kasi madami pa naman talagang tao sa school hanggang 9 p.m. Mga 7 p.m. yun. Nagkakwentuhan pa din kami at nabilang na ata namin ang mga bangka na dumadaan sa Ilog Pasig. Tapos hindi ko na alam yung nangyari. Ang naalala ko lang, nanlamig ako tapos nasa labas na kami ng school. Naglalakad pa uwi sa dorm ko. Nung parang bumalik na ako sa senses ko, naiiyak yung boyfriend ko. Sabi lang niya, anong nangyayari? Huwag mo nang uulitin yun, please lang. Naiiyak siya at natatakot. So ako, hindi ako aware sa kung anong pinagsasabi niya. Kinuwento niya sa akin. Habang nag-uusap daw kami, bigla na lang akong tumingin sa kabilang dulo ng park. Sobrang layo daw ng tingin ko.
dun sa madilim na part ng park. Tapos nangingitim daw yung mata ko. Namumutla din yung mukha ko. Pag tinatawag niya ako, di daw ako tumitingin. At nung tumingin daw ako sa kanya, nanlilisik yung mata ko at nangingitim daw. Hindi ako makapaniwala dahil wala akong maalala. Doon nagsimula lahat hanggang ngayon. Throughout my college life at nagdo-dorm, laging may weird na nangyayari. Minsan makikita ako ng boardmates kong nakahiga, walang imik, nakatulala sa ceiling. Minsan makikita nila ako ng madaling araw, nakaupo sa terrace ng dorm, nakatingin sa tapat ng school sa Pureza. Minsan makikita nila akong nakatayo kung saan-saang parte ng dorm. Hindi nila ako makausap. Pero pag bumabalik ako sa senses ko, saka nila sasabihin. Wala akong masagot, wala akong alam. Hanggang sa lumala yung na-experience ko. May nakikita na akong anino ng lalaki. Malaking lalaki. Not sure kung anino kasi itim lang siya. Second year, nag-break kami ng boyfriend ko. Okay, wala na akong pake sa kwento ng love life ko. Second year, third year, fourth year, hanggang nag-work ako hanggang ngayon, kasama ko pa din yung anino. Nakakatakot, nakakaiyak. One time, bantay ako ng lola ko. May kwarto ako sa bahay ng lola ko. Pag natutulog ako, it's either naka-t-shirt ako, then naka-underwear or shorts, tas naka-bra lang. Pero nakakumot ako. Then isang gabi, nagising ako. May nakita ako sa labas ng pinto. Lalaking nakatayo. Nakita ko yung mata niya. Pula. Nakatingin sa akin. Natakot ako at naiyak hanggang sa makatulog. Then the next night, nagising ulit ako. Nakita ko ulit siya. Nasa loob na ng kwarto ko. Nakatingin sa akin. Walang imik. Walang galaw. Hindi din ako nakagalaw at napadasal na lang ako hanggang sa makatulog. Pero nung pangatlong gabi, nakatulog ako ng mahimbing hanggang sa nagising ako dahil lumubog yung foam sa paanan ko. Pagdilat ko, nakaupo siya sa paanan ko at nakatingin. Nagsalita siya. Samahan ko daw siya. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakahinga hanggang nagpalpitate na ako at muntik nang atakihin sa puso. After nun, hindi na ako natulog ulit sa bahay nila lola. Lalong hindi na ako natutulog ng hindi naka-shorts o shirt. Ngunit hindi doon natapos. Gusto niya akong kunin. Kahit saan ako magpunta. Kahit sa panaginip ko, nandun siya. Sabi nila mama, wag na wag akong sasama dahil baka hindi na ako makabalik. Sa huling dorm na napagstayan ko, binangungot ako. Nagising ako at tumayo. Nakita ko ang mga roommates ko pero pagtingin ko sa kama ko, nakita ko yung katawan ko. Sumigaw ako, tumakbo, tumalon, wala akong napala. Dumating siya. Sabi niya, tama na, halika na, sumama ka na sa akin. Hinatak niya ako sa dilim, hindi na ako makahinga. Parang nalulunod ako. I almost gave up, pero narinig ko ang boses ng roommate ko. Tumakbo ako, hinanap ko. Hanggang sa nagising ako. Sabi nila, may naririnig silang boses ko pero di nila pinansin dahil mahimbing ang tulog ko. Pinagdasal nila ako. Lumipas lahat, nasanay din ako. Graduate ako, nagka-work. Ngayon, akala ko wala na. Pero lagi siyang sumusulpot kahit saan ako magpunta. Regardless kung gabi o umaga. Ang pinakamatindi, nahahawakan niya na ako. This is my last story. Ito yung pinaka-creepy sa lahat. Kasama ko yung BF ko, so bago na to. Natutulog kami. Nagising ako, nakita ko siya sa dulo ng kwarto. Nakatingin lang. Normal na sa akin lahat, so hindi ko pinansin. Pero lumapit siya ng konti. I tried to wake my boyfriend up, pero di siya nagigising. Sumiksik na lang ako sa kanya at tumalikod sa anino. Sinubukan kong matulog na lang. Umiiyak na ako sa lamig. Then suddenly, may humatak sa legs ko. Halos umaabot na yung paa ko sa dulo ng kama. Sobrang naiyak na ako pero inisip ko na baka yung normal lang na parang nalalaglag tayo pag tulog. Gets nyo? So I crawled back sa BF ko. Hindi siya nagigising. May humatak sa kamay ko.
So napaharap ako sa ceiling, then pagdilat ko, I saw him face to face. Pula yung mata niya, umiiyak siya. Dinidiin niya ako sa kama at sabi niya, sumama ka na. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Halika na. At sinabi niya yung pangalan ko. Sinubukan kong sumagot. Sabi ko, tama na. Tigilan mo na ako. Stop. Stop. Hindi ako makahinga. Minarinig pa akong isang boses. Nagmura. Tigilan mo siya. Lumayas ka dito. Sa akin siya. Tigilan mo ang mahal ko. Galit na galit pero umiiyak yung boses. Yung boyfriend ko. Tapos nagising ako. Nakikita ko siya. Umiiyak. Sabi niya sa akin hindi daw niya ako magising. Gumagalaw daw ako na parang hinahatak. Na parang yung katulad ng itsura nung nasa Exorcist. Tama na. Please stop. Niyayakap niya daw ako. Pero nakadiin yung braso ko sa kama. Natakot daw siya nung parang bumuga daw ako ng huling hinga ko. Kaya siya sumigaw. Gising siya nung unang beses na sumiksik ako sa kanya at nakita daw niya lahat ng nangyari sa akin except doon sa anino. After nun, hindi ko na siya nakita ng malapitan. Nakikita ko pa din yung anino pero sa malayo. Minsan, naririnig ko siya at sinasabi niyang maging masaya ka. Narealize ko yung mga times na kinakausap niya ako. Na-depress kasi ako noon at pag depressed ako, sinasabi niyang tama na, sumama ka na sa akin. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Ngayon, maging masaya ka. He's still with me. Ngayon, nagtatype ako, nakikita ko siyang nakatingin sa akin at alam kong alam niyang kinukwento ko to sa inyo. This is all true at hindi madali. Hindi lang siya ang nakikita ko. Pero nasanay na lang ako. Gusto ko nang matigil to. Napapagod na din ako sa mga nakikita, nararamdaman at naririnig ko. So kung may naka-overcome sa inyo ng katulad sa na-experience ko, please share it. At doon na natapos yung kwento niya. Incubus? Parang feeling ko incubus pero di ba pag incubus kailangan merong parang nangyari talaga. Sa kanya hindi umabot sa ganun eh. May SA may SA na naganap. Kasi Oo. parang yun yung way nila para kunin kayo. No? Parang sa kanya more on parang nabanggit niya kasi na kapag hindi maganda yung state niya, tsaka siya lumalapit or nagpaparamdam. Alam ko na yan. Parang yung ano yan, parang yung sa may Japan yan. Mga shadow people. May ganun kasi sa Japan eh, shadow people. Dati kasi... Ano yan? Yung kapag parang depressed ka, ganun? Yan, mga shadow people. Kasi sa Japan, meron yan yung ano, merong yung tinatawag na shadow people. Kung napanood mo na, nakapanood ka na ng mga The Grudge na movies, di ba? Naalala mo dun yung parang sumilip sa bintana na pure black lang. Tapos yung mata lang, yung mata lang yung kita. Parang para sa kanya din, mata lang daw nakikita niya. Parang silhouette pero pure black. Yan yung mga tinatawag nila na shadow people. Ngayon, nung nakaraan, parang nag-live ako sa TikTok. Matagal na to, medyo matagal na to. Nag-live ako, nagkukwento ako ng mga horror stories. Parang may isang umakyat, meaning sumali sa live na nag-share siya ng story. Sa experience niya sa may Japan. Tapos biglang since nasa Japan siya, na-curious ako. Sabi ko, totoo po ba yung mga tinatawag nilang shadow people dyan sa may Japan? Oo, totoo daw yun. Kasi yan daw yung minsan mga ang madalas daw na mga nakakakita niyan is yung yung mga depressed daw na mga tao. Kaya pala marami ring nagsusuwi sa Japan kasi parang Call of the Void pala yan kung tawagin. Kasi may forest nga sila doon, di ba? Aokigahara ba yun? Oo. Kaya kapag yung mga taong nade-depress sa Japan, parang kunwari sa nabubuli, ganyan, sila yung nakakakita ng mga shadow people. Tapos yung shadow people na yan, parang void na anuin ka. Sa Thunder... Ay! Di ba ang galing? Di ba sa Thunderbolt, the void, tapos meron din siyang mental issue? Ganun nga. Shadow people nga. Parang tapos ilulur ka yan para magsuwi. Nabigla ako na na jigsaw moment Kaya nga magkakaroon Kaya nga feeling ko yung na-experience ng babae na yan is ganun din, shadow people din yan. Nangingilabot ako dun sa sa itsura ng shadow people. Yung yung pure black lang tapos may mata. Tapos minsan nga mga bata pa daw yun eh, di ba? Pitch black. Oo.
Naalala ko Yung sa The Grudge ba, ganun? Oh, Bata? Hindi siya bata. Pero, ano siya, parang kay Dara ng isang schoolgirl, teenager, parang gano'n. Yung gumanon sa bintana. Di ba Grabe. pure black lang muna, tapos bumukas yung mata. So pag shadow people, silhouette. Na may mata. Pag incubus, silhouette. Oo. Yun pala. Okay guys, meron na naman kayong bago natutunan na. Yun ang pinagkaiba ng shadow people tsaka ng incubus. You heard it first here. Oo. Kasi yung succubus na discuss na natin yun succubus yun, di ba? Yun yung ibig sabihin ng succubus. Kasi talagang kukunin ka Nakalimutan ko palang ikwento. Meron ako nabasa dyan na parang theory about doon sa may yung pakiramdam mo na nahuhulog ka. Pag nakakatulog ka, tapos medyo mababaw pa. Tapos biglang parang nahuhulog ka. Ano daw yun? Yung parang may string doon sa soul mo na kinukuha ka. Tapos parang tinutulungan ka daw doon ng guardian angel mo. Pinuputol niya. Oo, pinuputol. Tapos yun yung feeling mo na nahuhulog ka. Kasi kung hindi mo daw naramdaman na nahulog ka, ibig sabihin nakuha na daw ng tuloy-tuloy yung soul mo. Parang ganun yung sinasabi. Kulit nga So yung lalaki pala dun sa S-line, ang dami niyang string Mahirapan putulin yung Oo nga pala, sobrang usong-uso yan ng mga nakaraan ng S-line. Hindi ko pa nga siya na-gets. Akala ko connected talaga siya dun sa may doon naman kay sa Red Uncle, kay Uncle Hong. Yun pala. Pero bago pag-usapan pala natin 'yan, kahit i-touch base lang natin. Pero bago 'yon, meron tayong ipapasok na konting ad lang na kasi meron kaming gustong malaman. Gusto namin malaman kung ano yung mga pinapakinggan nyo. Ipapasok namin dito yung short na survey lang. So ito 'yon. Yung totoo, who's on your FYP right now? Is it your fave content creator? The one you're always watching, liking, or saving quietly? How do you support them para tuloy-tuloy ang pag-create nila ng content you love? Share it with Wally. If you're Pinoy, 18 and above, and a fan of any content creator, yes, kahit ako pa yan, kwento mo lang. Who knows, you might win 1,000 pesos just for sharing your story. Just go to the Fourth Wall Facebook page, check the pinned post for the survey link and all the details. Support your creators. Kwento mo na yan kay Wally. Ayan. So kapag meron kayong time, pwede nyo sagutan yan. So balik tayo dun sa pinag-uusapan mo, James. Ano yun? Yung Ayun kay na Red. nga. Oo, yung akala ko, yung red line na yan or S line, connected talaga kay Uncle Hong. Yung pala, separate pa pala yan. Pala yan. Korean series pala yan. No? Tapos dinugtong lang dun since parang nagkasabay sila ng trend no? Nag-trend si Uncle Hong, tapos nag-trend din itong Korean S-line. Oo, itong S-line. So pag tiningnan mo si Uncle Hong, ilan kaya yung linya niya dito sa yun ulo? Yun nga yung nakita ko na una, ang dami niya. Ang dami niyang S-line. Anyways, may naalala pala ako na kwento na hindi ko nabanggit kanina. Sabi kasi nila, meron din ako nabasa kasi nabanggit kanina yung wall clock na bumagsak Meron ako nabasa na na kapag tumigil daw yung wall clock nyo sa bahay, ibig sabihin daw may presence daw ng multo sa loob. Buti wala akong wall clock. Napacheck ako bigla. Alam mo tumigil yung wall clock. Tapos eto nakakatawa, Paps. Nangyari sa amin yan dito. Tumigil yung wall clock. Yung wall clock, di ba? So, sila mama, kasama battery. ko pa rito. Oo, naubusan ng battery. Ako, nabasa ko na yun. Alam ko na yun. So, medyo natakot ako. Kinabahan ako kasi matagal na to Ano pa ako nito Yung teenager pa lang ako nito Ang malala nito, Paps, nung chinek na yung battery dun sa may wall clock, nakabaliktad. Huh? Nakabaliktad. Hindi siya ubos. So may nagbaliktad? Yun nga ang tanong, sino nagbaliktad? Kaya pala tumigil kasi may nagbaliktad doon. Saan mo nakita yung Saan mo nakita yung ganun? Yung parang kapag tumigil yung clock? Sa may hindi, Reader's Digest. Di ba? Matagal na. Nasa bahay nyo? Ano na? Nasa bahay niyo yung Reader's Digest? Wala. Wala saan sa mo bahay. nabasa na Reader's Digest?
Parang sa school ata. Sa school. Kasi di ba minsan sa mga schools may mga ganyan. Yung mga tambak ng Reader's Digest. Nakuwento mo yan sa kasama mo sa bahay. Hindi ko na kwento. Kasi kung ako yung kasama mo sa bahay, titripan ko nga to si James. Hindi. Ko yung battery. Hindi. At saka wala namang gumagalaw ng wall clock sa amin dito. Kasi nung... Iwanan mo na yun after Yung wall clock dito, mataas. Yung aakit ka pa ng isa ng upuan para Oo. Saka kapag nakakabit na yan, wala na, hindi mo na yun aakitin ulit o hahawakan kasi titingnan mo lang yan para malaman yung oras Oo. Kasi sa moment na kukunin mo lang yan kapag tumigil yun. Pag tumigil. Syempre dati, kagaya nga ng sabi ko, binata pa ako nun. Hindi pa naman uso mga cellphone nun. Kasi dati, kapag katitingin ka ng oras, bubuksan mo lang yung cellphone mo. Kami lahat na nandun sa loob, na iisa lang ang cellphone, ilang members kami ng family? 6 members. Pagka tumigil ang oras, kapag kailangan namin tumingin sa oras, doon it's talaga. either ililipat sa channel 9 or titingnan na lang yung wall clock. Di ba? Channel 9. Pagtingin namin sa wall clock, tumigil, umistop na. Kumbaga parang mga isang oras na tumigil. Ganon. Siyempre, ang pinaka nakakapagtaka pala nun, paano kung hindi pala siya tumigil? Ibig sabihin, umaandar siya dati kahit na walang battery. Kahit na baliktad. Ang malala nun, baliktad yung battery tapos umaandar pala siya. Umaandar. Parang yung twist din dun sa may parang yung twist din dun sa may Child's Play. May ganun ba? Hindi, yung di ba nagsasalita? Yung battery, walang battery. Tapos pagtingin nila dun sa may likod, matagal na palang walang battery yun, pero nagsasalita pa rin. Grabe yun So, meron ka pa bang kwento dyan? Meron, medyo may kahabaan to. Medyo, kasi ako dito na curious, hindi ko pa siya nabasa. So, sabay-sabay nating malalaman kung ano yung pinaka-story nito. Pero kasi ang dami niyang reactions. Ang title is saan to galing? Sa ating friendly na Facebook group, ang Spookify. Spookify. Okay, go. Ang title is Huwag Kang Matutulog. Bakit? Paano yan? Bakit? Ay, sorry. Ito na naman ako. Yun pala yung title niya. Akala ko sinasabihan ako Based on a true story, this happened to me in Cagayan de Oro City, year 2025. Bago lang, Paps. 2025 Anong walang month? Walang month na binigay. Isa akong architecture student sa isang private school dito sa CDO. Pinaiksi ko lang. As an architecture student, nasa delikadesa na talaga namin yung pagpupuyat. For some reason. Maybe sa paraan na takot kaming hindi makapasa kasi usually natatapos namin plates namin tuwing hating gabi na. Magsa-second year na ako this June. Kaya me and my friends ay nakasanayan na ang gawaing pagpupuyat. Bago lang, Paps. June tapos 2025. By the way, I'm 20 years old. Lumipat lang ako sa CDO kasi may school dito na affordable for my course. Binuksan ko ang aking Facebook app to find an FB group that are related for an affordable boarding house just near my school. Umalis kasi ako doon sa unang inuupahan ko kasi medyo namamahalan na ako sa presyo. Then, while scrolling down, I saw this one guy's post named Jeremiah. Sabi niya sa post, need kasama sa boarding house ko. 500 lang ang iaambag mo each month. Mura. Oo, mura. Pero sa bagay, lang naman kasi ito parang bed spacer lang naman ito. Marami sila Pero, para sa kung 2025 yan, mura 500. 500 no. Tapos 20 kayo dun sa loob. Nakatayo pa kayo lahat. Sabi, saan yung higaan? Ay, hindi. Kaya hindi makatulog kasi nakatayo lang. Yun pala yung pinaka-twist, no? Kaya pala hindi siya makatulog. Bakit? 20 kami dito O, asan yung higaan? Hindi, tatayo lang tayo lahat dito. Okay. Ito na. Di ko na pinalagpas pa at nag-comment ako agad ng interesado ako.
He sent me a private message at doon ipinagpatuloy ang transaction namin. Maayos siya kausap at first. Nabanggit niya rin sa akin na he's an Aro Ace person. At naiintindihan ko naman yun. Ano yun? Ano yun, Paps? Sorry. Ano Aro? Ano? ARO-ACE. Aro Ace or Aro Ace? Ano to? Aro Ace? Sorry. Aro Ace, aromantic asexual, refers to individuals who identify as both aromantic and asexual. They experience little to no romantic or sexual attraction. Pasensya na guys kasi alam niyo naman tito na ako. Ako din. Ngayon ko lang nalaman. Nagugulat na nga rin ako sa mga yung mga golden retriever na na type na kind na. Dati aso lang yun sa amin eh. Oo, kasi sa amin dati ang parang pagkakakilanlan mo lang, mabait, masama. Oo. Ganun lang. Mabait ba yan? Oh, mabait. Wala nang ibang classification. Kung masama. Ganun lang. Pero ngayon meron na palang medyo mabait lang pero may masama. Anyways, ayun na nga, Aro Ace daw siya na tao at naiintindihan ko naman yon, but there's this gut feeling of mine na there's something wrong talaga. Hinahayaan ko lang yon because I believe na baka gutom lang ako that time. April 20, 2025, alas 12 ng umaga ang napagplanuhan naming oras for our meet-up. Nandun na ako sa resto kung saan kami magkikita. Typing na sana ako to ask him if asa na siya nang may biglang kumalabit sa braso ko sabay tanong sa akin ng, "Ikaw ba si?" Then I said yes and confirm nga, siya pala yung Jeremiah na katransaction ko. Nagduda ako kasi agad niya akong namukaan. Sabi niya naman sa akin ay in-stalk niya raw FB account ko. Kaya namumukhaan niya ako agad. While waiting ng masasakyan, there's this guy from malayo na naka-hoodie na panay titig sa akin. Like, grabe ang sama-sama ng titig niya sa akin. Hindi ko alam. Then I decided to ask Jeremiah if who's that guy na panay titig sa akin? Like, do he know him? Ang sagot Mukhang niya yan Gen Z ata yun Oo, for sure. Dapat. For sure to. And I was like... At saka alam niya yung Aro Ace eh. Oo nga. Oo, Na tayo. Na ako, wala talaga akong idea. Napag-google ako nang wala sa oras eh. Tapos ayun na nga, like, do he know him? Ang sagot niya lang, badyaw yan. Nakita yan last time na may inuukay na bangkay tsaka kinain niya ang organs nito. Ano? Sabi. So, Ano hindi yung term niya? Ano yung term niya? Inuukay. Hindi. Yung before? Ano? Sabi Pagkakarinig ko, badyaw. badyaw eh. Oh, badyaw. Badyaw? Bad nga. Hindi siya good jaw. Oo, tama. May ginawa siyang hindi natin magugustuhan. Kasi biruin mo, badyaw yan. Nakita yan last time na may inuukay na bangkay tsaka kinain niya ang organs nito. Nawala lang sa katinuan yan. Wag na wag kang lalapit dyan. Then I felt relieved nung nakasakay na kami. Kasi finally, mawawala na yung lalaking naka-hoodie sa paningin ko. Wait lang. Parang first time ko lang makakarinig ng badyaw na naka-hoodie. Oo nga, diba? Usually hindi naman. Parang ang rare nito Parang Baka isa to rare sa type yan. isa to sa mga rare na pangarap kong makakita. Badyaw na naka-hoodie. Ang pangarap kong badyaw. Oo. Na naka-hoodie. Then ayun, pagkarating namin doon sa BH boarding house na sinasabi niya ay agad niya akong ginabayan kung saan banda yung CR, kwarto at kusina. Tinulungan niya rin akong ayusin ang mga gamit ko kaya masasabi ko talaga na mabait siyang tao. Mag-iilang araw na ako sa boarding house niya and everything seems fine naman. Di na nga lang kami masyadong nag-uusap kasi may kanya-kanya kaming pinagkakaabalahan. 4th year college law student pala siya kaya di na ako magtataka kung bakit busy siya palagi. Not until, gaya ng sabi ko sa intro, nasa delikadesa namin ang pagpupuyat and malamang mga alas 2 ng hating gabi ay gising pa ako niyan. Gumagawa ng plates. Laking duda ko kasi mag-aalas 3 na hindi pa siya umuwi. That time, tinanong ko sarili ko kung ba't ko pa siya idinadagdag sa mga iniisip ko. Kaya nag-decide akong hayaan na lang muna siya.
I was peacefully doing my sketches that time for our interior nang biglang bumukas ng malakas yung pinto. At siya yung tumambad doon na pawisan, pagod at tila galit. Habang ako rito ay takot na nakatingin sa kanya, agad niya namang ibinaling sa akin ang tingin at tinanong ako kung bakit gising pa ako. I casually answered his question na hindi pinapahalata sa kanya na takot ako. And I said, I'm doing my sketches nga for our interior then. Tinitigan niya lang ako at agad na dumiretso sa kusina. Sorry girl, ngayon ka pa natakot. Ha? Kanina pa. Girl, sorry, ngayon ka pa talaga natakot. Sumama ka na sa kanya, tumitira na kayo sa iisang boarding house na based dito sa kwento mo, dalawa lang kayo, tapos ngayon ka pa talaga nakaramdam ng takot. Ang parang pinaka-assurance mo lang dito is sinabi niyang hindi siya Aero Ace. So ako pala, kunwari, kahit kung sinabi ko pala na sama ka sa akin, Golden Retriever ako. na minsan may pagka Saint Bernard. Sasama ka sa akin. Anyways, ayun na nga. Dinaandahan ko lang ang mga yapak ko papuntang kusina. Sikretong sinisilipan siya doon. At nakita ko siya doon na tinitignan niya ang rumaragas ang gripo doing nothing. Just staring sa gripo. Yun. Like damn, he's so weird. Agad akong bumalik sa kwarto at agad na humiga at ni-wrap ang sarili sa kumot. Sa sobrang takot. Ni-wrap ang sarili sa kumot. Sa sobrang takot ay di ko na lang ipinagpatuloy yung pag-sketch na dapat ay tatapusin ko na that time. Umaga na noon nang napagpasyahan ko lumabas na muna para bumili sa tindahan for breakfast. And I saw him sa bakuran na naka-shorts lang, walang damit. Siya yung tipo na mainhin na gwapo pero creepy. Kaya pala. It all makes sense now. Okay. So ako, kahit pala sabihin ko na Golden Retriever ako na may pagka Saint Bernard minsan, dahil hindi naman gwapo, hindi sasama. Pero siya na sinabi niya lang na hindi siya Aero Ace na tao, may assurance na siya na safe siya rito at hindi siya matatakot. Kasi gwapo na medyo creepy. Gwapo pero creepy, okay? Naintindihan na kita, girl. Nasa tindahan na ako that time and laking gulat ko na yung lalaking nakita kong naka-hoodie na minamasamaan ako ng tingin last time ay nandoon sa gilid lang ng tindahan. Minamasdan ako bawat galaw. Paano niya ako nahanap? Or it's just a coincidence lang na nandun din siya? Binaliwala ko na lang at iniba ang direksyon ko papunta sa ibang tindahan. Pag uwi ko may nakita akong isang bangin. Di ko alam kung para saan pero di ko na binigyan pansin yun. Kasi di naman big deal yun for me. Oo nga, pansin ko nga, yung mga bagay na dapat big deal sa'yo is hindi mo pinapansin. Hindi mo binibig deal. Hindi mo binibig deal. Pansin ko yan. Habang kumakain napaisip ako kasi kung totoong umuupa lang talaga siya rito, then why may inuukay siya na para bang pagmamayari niya itong lupa? Okay. So may nakita siya, Paps, na malalim na hukay dun sa sa may boarding house. That day, mas naging observant akong tao. Too late. Bakit ngayon lang? It's too late. Di na ako natutulog dahilan rin na natatapos ko na yung mga floor plans ko. Isang gabi, bumaba ako para kumuha ng tubig kasi nga nauuhaw na ako. Nakita ko si Jeremiah na naka-shorts at nakaputing sando lang. Tinitigan niya ako at tinanong pa ako kung di pa ba daw ako matutulog. Umiling ako, senyales na di ako matutulog. Tinignan niya lang ako habang kumukuha ng tubig hanggang sa makaakyat na ako. Imbes na maantok ako sa takot, mas tumapang ako na huwag ipikit yung mga mata ko kasi may gut feeling telling me na huwag raw ako matulog. Umaga na that time at agad akong umalis papuntang school and while waiting sa bus, I saw that guy with the hoodie na naman na nakatingin sa akin. Agad kong hinablot ang phone ko, kunwaring abala sa pagchat-chat. Not until he suddenly approached me and even asked me if okay lang daw ba ako. I was so shocked. Ako dapat ang tumatanong sa kanya niyan kasi he acts so weird since this past few weeks. Then he asked me again, okay ka pa? Then I said, yes lang Manong, bakit po? Then ito sabi niya, makinig ka sa akin. Di ko alam kung pang ilan ka na
sa mga taong dinala niya sa bahay niya. Ang masasabi ko lang ay umalis ka na dyan sa inuupahan mo ngayon mismo. Siyempre, natakot ako at di alam ang sasabihin. Tinanong ko siya kung bakit, tapos ito sabi niya. Lahat kasi ng nakikita kong dinadala niya dyan sa bahay niya ay di na nakikitang buhay. Ang ginagawa niya kasi, kapag naunahan mo siyang matulog ay dun ka na niya kukuhaan ng buhay. Tsaka kukuhaan ka rin ng mga lamang loob nito at ibibenta niya ito. Tsaka yung mga gamit mo isasanla niya ito sa ukay-ukay, pati yung iba mo pang kagamitan. Nanginig buong katawan ko sa mga narinig ko. Mga mata ko mulat na mulat sa mga detalye na pinagsasabi niya. Di ako nakontento at nagtanong pa ako, sabi ko, paano niyo po yun nasabi? Tapos sagot niya, may isang babae dyan na dinala niya. Sinabihan ko yun na may mali sa Jeremiah na yan. Di iyon naniwala sa akin. Kasi nga, sa kilala lang akong badyaw rito. Kaya ayun, isang gabi, nakita ko si Jere na may inuhukay na bangin at may inilibing siyang bangkay doon. Nagduda ako, kaya nung umalis na siya ay agad kong hinukay yung nilibing niya doon. At ayun, nakita ko yung babaeng binabalaan ko lang noon ay wala ng buhay at laman loob. May nakakita sa ginagawa ko doon at napagbintangan ako sa isang bagay na kinain ko raw ang laman loob ng hinukay ko. Kahit sa totoo ay di ko naman talaga ginawa yon. Tsaka may isang babae noon na gustong gusto siya baguhin pero wala, pinatay niya pa rin. Pero tinanong ko pa siya ulit, pero bakit ang sama-sama ng tingin mo sa akin noong mga nakaraan? Sorry, yung nagkukwento pa rin dito is Badyaw, tapos tinanong siya ng babae. Pero bakit ang sama-sama ng tingin mo sa akin noong mga nakaraan? Tapos itong sabi niya, di ako sa'yo noon nakatingin, Iha. Kay Jere talaga ako nakatingin. Noong nasa tindahan ka, nasa likuran mo lang siya, Iha. Sinusundan ka. Kaya ngayon ay sinakyan ko na ang oportunidad na di siya nakasunod sa'yo. Nasa sa'yo na yan kung maniniwala ka sa akin or hindi. Ang importante ay napagsabihan na kita. Pero ito lang ang huling habilin ko sa'yo. Huwag mo siyang uunahan sa pagtulog at huwag ka rin magpapabihag sa maamong mukha niya kahit alam naman natin na may itsura talaga ang binata na yun. Buong maghapon ako natulala pagkatapos niya yun sabihin sa akin. Halos di ako makafocus nun sa lahat ng lecture sa school. Pagka-uwi ko ay walang pagdadalawang isip ay agad ako nag-impake. Nadatnan niya ako at nalaman niyang lilisanin ko na siya. Nagawa niya pang pilitin na magstay ako just for one night. Hindi ako pumayag. At agad na sana akong aalis nang bigla niyang hinawakan ng braso ko at pilit pa sana hindi ako paaalisin. Kaya nagtangka akong tumawag ng pulis if ever na ayaw niya talaga akong palabasin. Kaya yon, wala siyang nagawa. Nakaalis ako ng ligtas dahil kay Manong na akala ko ay may masamang intensyon sa akin. So, si Manong ay isang good jaw. Hindi siya isang bad jaw. Pero ang galing binaliktad pa. Sa kanya pa sinisi. Oo. Yun nga lang, di ako makapagsumbong sa pulis kasi wala akong enough na ebidensya. Mahihain na rin kasi akong tao. Maliban pa doon, ang linis-linis niya rin gumawa ng krimen. Anyways, dahil blinak naman ako ng Jeremiah na yon, I just want to warn you guys na mag-ingat sa lalaking nagngangalang Jeremiah. So nagbigay siya ng clue, Paps. Jeremiah tapos may mug ng beer. Yun daw yung apelido. So, yun na nga. Sila nang bahala mag-isip yan, mga listeners at mga nanonood sa YouTube. Naka-teddy bear ang profile picture na may shades. If ever na yayayain kayo ng affordable rent, huwag kayong papayag. Kasi ramdam ko na marami-rami na rin ang nabibiktima niya. And if possible, pa-report na rin po account niya. Salamat. Ba't hindi mo pa ni-report, girl? totoo kayo, baka binlock siya eh. Anyways, anong tingin mo dito sa story na ito? Maganda yung story. Maganda yung story. Maganda yung build up. 8 out of 10. Charot. Hindi, maganda yung kwento kasi parang maganda yung kung paano niya na build up kasi pero hindi ko lang alam kung may chance pa rin kasi na pwedeng fiction or ano. Actually yun yung gusto kong marinig sa'yo kung totoo ba, kung true story ba or fiction. Kasi kung
kung ganun ka seryoso yung ginawa niya, hindi na ako magpo-post. Irereklamo ko na yan kagad. Or at least, ipapaalam ko na sa authorities na kasi pwede naman nilang investigahan yan eh. Na parang, in a way, may action na pwedeng gawin. At saka Paps, imposible din to kasi kung marami na tong nabiktima talaga sa may CDO, dapat nabalita na to. Oo. Kasi considered na to as alarming na to eh. Oo, parang serial killer na to eh. Diba? Tsaka may nakakaalam na merong, di ba, yung badyaw na yon. Kaso nga, yun nga, parang sino bang maniniwala dito? Diba? Sa bagay. Hindi ako naniniwala eh. Hindi ko naman dinidiscriminate sila, pero doon tayo sa reality na parang kapag kunwari may mag-report ng crime na ganun, di ba? Siyempre isipin baka, naku, gawa-gawa mo lang yan. Oo. Lalo kung magre-report sila tapos inaabot pa yung red envelope, hindi talaga sila papaniwalaan. Tsaka paano nila i-report? Totoo po itong nakita namin. Di ba? Siyempre. Anyways, ayun na. Feeling ko talaga to. Gawa Fiction. lang siya. Pero, fiction. Pero maganda. Maganda yung pagkakakwento niya. Maganda. Alam mo, Paps, medyo nagtatalo lang yung isip ko kasi realistic yung first part eh. Yung sumama. Kasi pogi eh. Charot. Sumama siya kasi gwapo pero creepy. Diba? Yun yung parang pinaka-realistic na part doon. Sumama kasi kahit na creepy tuloy. Kahit na creepy. Gwapo. Pogi eh. Pogi. Kaya payag siya kahit dalawa lang kami dito. Wala kaming ibang kasama. Tsaka feeling ko talaga, Paps, siya, feeling ko napopogian talaga siya dun sa may lalaki. Kasi every time na ikukwento niya yung lalaki, alam niya yung suot eh. So tinitingnan niya talaga. Oo. Diba sabi niya, nakita niya naka-shorts. Tapos walang damit pantaas. Tapos yung pangalawa naman, nakita niyang naka-shorts pero nakasandong puti. Alam na alam niya. Galing. Ayun. Normally, dapat magbabasa pala ako as my next na i-share. Dapat magbabasa ako ng true crime. Kaso medyo mahaba kasi ito eh, yung true crime. So magbabasa na lang ako ng isang submitted story na sinend sa kwentongrdp@gmail.com. Galing tama, to. Tama, Paps, next episode na yung true crime para may aabangan sila. Oo. Kasi itong na-share ko parang true crime naman to eh. Actually. Pero siya? Ano ba? Fiction crime. Not true crime. Pero teaser lang sa mga nakikinig ngayon. Next episode, yung ikukwento ko na true crime is kilala siya na medyo na-sensationalize siya kasi kumalat to sa mainstream media yung kwento ni Christine Silawan. Oh my God. Bakit? Wala lang, naalala ko yan kasi 'di ba sinabi mo na na kumalat yan sa sa social media. Naalala ko yan nung kumalat yung picture niyan. Nako, yun nga yung picture yung pinaka nakakatakot doon. Pero ayun. Ano? Hindi, wala. Naalala ko kasi yung mata. Naalala mo yung picture talaga? Oo, yung mata. Andito pa sa ko eh. Oo. Kapag naiisip ko nga, pag naririnig ko yung Christine Silawan, yun yung una kong maiisip eh. Kasi sobrang lungkot nang nangyari sa kanya. And at the same time, yung image nga na yun. Na, basta, kung alam nyo man yun, comment kayo. Tapos, next episode pag-usapan natin. Pero, for now, magbabasa ako ng isang submitted story na galing kay Benny Gods. Dito nag-email Benny Cutie. Hindi, ito. Ako nga pala si Ben. Hindi. Si Ben. Paborito ko po itong channel nyo panoorin. Kaya sana tuloy-tuloy na po. Ito pong story ko, matagal na po ito pero ito talaga yung hindi ko makalimutan at saka yung isa. Pero yun na nga. Nangyari ito 2019 ata. Di ko na sure yung exact date pero ito ay sleep paralysis na naging nightmare. Habang patulog na po ako nito, naaalala ko katabi ko pa noon matulog yung kapatid kong bunso.
Tapos yung kaliwang kamay ko, nadadaganan ng mabigat na unan. Bale, hindi ko po talaga nagagalaw that time and ilang beses na rin po ako nag-sleep paralysis pero itong nangyari kakaiba. Kasi nung nararamdaman ko na mag-sleep paralysis ako, unang ginagalaw ko ay yung kaliwang kamay. Kasi alam kong ni-wave ko po siya pero wala po akong makita. Tapos yung sabi nga nila na nakikita mo yung paligid mo pero alam mong tulog ka, ganun po. Tapos maya-maya parang napapansin ko na hindi na ako makagalaw. Tapos sa gilid ng mata ko, may nakikita akong itim. Since bukas ang ilaw pa nun, pag natutulog, kaya kitang-kita yung human figure. Tapos kulay itim. Tapos parang hinahatak yung kaluluwa ko habang tumatagal, palakas ng palakas yung hatak. Natatakot po pati yung katawan ko na hatak ng inches at ramdam na ramdam ko kaya pinipilit kong gumising that time hanggang sa naalala kong mag-pray. Kaso ang problema, biglang may bumulong sa akin na boses. Bata. Nagdadasal din. Tapos nun, nagising na ako. Ito yung pinaka-ayokong mangyari sa akin yung parang pag may nangyari sa nakatakot, magdadasal ako tapos biglang may sasabay sa akin na hindi ko nakikita. Nakakatakot Tapos, talaga yun. Oo, yun nga yung parang 'di ba, madaming may mga ganung scenes 'di ba? Parang may short story or short film dati na ganon, yung nagdasal siya tapos nagdasal din tapos sa harap niya pa. Tapos, ito naman pong isang story ko po, nangyari naman po siya, parang pandemic na po. Nung nakatulog po ako, yung panaginip ko parang totoo po. Same sa kung ano yung nakikita ko sa bahay, ganon din. Same ng damit ko pero may anomalies po yung puno sa labas na nasa tapat ng bahay namin. Sobrang black po sa labas tapos puno lang makikita mo. Tapos habang naglalakad po, napansin ko po yung speaker ng computer ko. Iniisip ko paano napunta doon, kaya kinuha ko tapos may napansin pa ako na batang maitim. Batang maitim ba to? O basta, pula ang mata, walang damit, parang nakabahag lang din. Good jaw kaya to o bad jaw? Pero hindi ko pinansin. Ang ginawa ko, binalik ko yung speaker sa computer tas maya-maya yung speaker napunta na naman sa kung saan. Kaya dinampot ko ulit tas pinagtatawanan ako nitong bata. Kaya iniisip ko, siya yung gumagawa nun tapos yun nga, paulit-ulit. Nainis ako kaya nung susuntokin ko na yung bata. Habang nasa kalagitnaan ng pagsuntok. As in malapit ko na siyang tamaan, bigla po akong nagising at bumangon. At doon na continue yung suntok. Tas para akong hingal na hingal. Yun po yung isa ko ring story na nakakatakot. Puro sa panaginip lang. Nakita ng ganun. Pero sa personal, wala po. Yun lang po, maraming salamat. And pa-shoutout na rin, Benji Silvano. Ayun, thank you Benji Silvano sa pag-share. Thank you Benji. Hulaan ko ilang taon ka na, Benji. Below. Oo. Hindi, wala. Ben. Tama. Si Ben. Sino kapatid ni Ben 10? Ha? Sino? Si Ben 11. So ang tawag sa kanila? Ben and Ben. So itong si Ben 11, Ano? 20, ito hindi rin 24 natutulog. hours. Ito hindi rin Ben 11. natutulog. Si Ben 10 pala, ano pa siya, hindi siya 10 years old. Ano? Si Ben 10. Isang taon na lang legal age na. Masasamahan niya na yung kuya niya na magpuyat 24 hours. Oo, tama, isang taon na lang. Isang taon na lang. Oh, sabi ni si Ben 11, uy, hindi ka pa pwedeng 24 hours. Isang taon pa. Isang taon pa. Alam mo buti nagkakatawanan tayo ngayon kasi may naalala akong kwento dyan sa sleep paralysis na hindi ko alam kung na-share ko ba siya sa previous podcast episode natin or nakwento ko siya sa TikTok live or nagawan ko siya ng isang TikTok video. Ang dami ko na rin kasing mga nakukwento. Pero ito Paps, nung nabasa ko to, natakot talaga ako. Natakot ako kasi ang parang pinakakwento niya.
marami sila sa bahay eh. Alam mo yung bahay tapos marami kayong mag-anak doon. Mama, tita, tito, ganyan, mga pinsan. Tapos sila, natutulog sila sa lapag lang, Paps. Natutulog lang sila sa lapag. Kumbaga nagbabasnig lang. Nung nakahiga na siya, katabi niya yung mga pinsan niya, nakikita niya pa yung nakikipagkwentuhan pa siya, Paps, sa mama niya na nakaupo. Imagine mo nakahiga siya, tapos nakikita niya, ang tinatanaw niya yung mama niya na nakaupo sa may sofa. Parang ganyan. Nagkukwento-kwentuhan sila. Nakikinig siya. Maya-maya, Paps, parang bumigat yung pakiramdam niya. Tapos, nakikita niya pa yung mama niya. Na nagkukwento daw dun sa may sofa. Pero hindi na siya makagalaw. So, ibig sabihin, ito na yung moment na nagkakaroon siya ng sleep paralysis pero aware pa rin siya sa paligid niya. Surrounding niya. Nakikita niya pa rin yung paligid niya. Pero, ang nakakatakot na part dito, pagtingin niya, Paps, dun sa may hagdan nila, may bumababa na nakalutang. Kunwari ito yung hagdan sa mga listeners, para ma-visualize nyo na maigi panoorin yung video. Ito yung hagdan, di ba? Pababa. May bumababa na lumulutang. Nakaganito. Tingnan mo. Nakaganito. Ang nakikita niya lang yung paa, legs, tsaka yung boxer shorts. Pero hindi niya nakikita yung yung upper half. Kasi pababa pa lang yung hagdan eh. Oo. Pag ganun. Nung nakita niya yun, Paps, kumbaga parang lumulutang ng nakahiga, pa-diagonal. Nagpanik siya. Tapos pagising niya, same, nandun pa rin yung mama niya sa tapat niya. Tapos parang sabi ng mama niya, anong nangyari sa'yo? Bakit ka parang biglang... So nagtuloy-tuloy lang talaga? Oo, as in nagtuloy-tuloy lang. Nangyari na sa akin to eh. Yung ganito, yung... Ako din, nangyari sa akin to dati. Yung parang bigla ka nakakatulog tapos alam mo pa yung nangyari sa paligid mo. Kung paano ka before nakatulog, yun pa, oo. Mismo. Sa akin naman nangyari siya, nagse-cellphone ako. Nakatulog ako ba ng cellphone? Sa panaginip ko, nagtutuloy-tuloy yung cellphone ko. Nagse-cellphone pa rin ako. Tapos nung nagising ako, hawak ko pa rin yung cellphone, Paps. Pero hindi na yung same ng eksena dun sa sa panaginip ko. Sa akin naman, nangyari yan, katabi yung kapatid ko. Nakahiga ako, tapos siya nakaupo. Parang hindi ko alam kung naglalaro or nanonood. Tapos habang nagsastruggle ako na para magising, nakita ko siya, normal lang. Kung ano yung ginagawa niya before makatulog. Paggising ko, syempre di ba, pag nagising ka from sleep paralysis, parang yung hinihingal ka. Parang ganun. Tapos pagising ko, tumingin siya sa akin, tapos sabi niya sa akin, nangyari sa'yo? sleep paralysis yan, Charot. Hindi niya sinabi yun. Sinabi niya sa akin na, wala, tumingin lang siya. Tapos sabi ko, nakatingin ka ba sa akin? Anong ginagawa ko ngayon lang bago ako magising? Sabi niya, wala, tulog ka lang. Pero, habang nandun ako sa sleep paralysis ko, grabe, kasi double deck. Tinutulak ko gamit yung paa ko, yung taas, para umalaw, para ma-alerto kung sino man yung sa paligid ko. Sa isip ko, sa sleep paralysis ko, sobrang gulo na nangyayari. Pero, nung tinanong ko yung kapatid ko, wala. Tulog ka. Yun lang. Hindi So, ka parang inisip ko, yun? Panaginip lang ba talaga yung sleep paralysis na, hindi ko alam eh. Parang ganun din yung nangyari dun sa may kinukwento ko na nagpupumiglas siya dun sa panaginip niya. Pero nagulat, pero pagtingin nung pagising niya, tapos 'di ba nagulat yung nanay niya na anong nangyari sa iyo? Kasi bigla siya nagising ng ganun, 'di ba? Yung pala, natuklasan niya na nakatulog na pala siya habang nakikipagkwentuhan sa mama niya. Para mga 5 minutes pa lang or 10 minutes. Pero ang pinagtataka niya, sino yung nakita niya na bumababa dun sa may hagdan. Tapos Paps, mga ilang days lumipas. Nabalitaan niya na yung isang tito niya na baril. So tapos nung pinuntahan nila, 'di ba? Sa ospital. Nakita niya yung boxer shorts. Yun yung same dun sa sa may boxer shorts na nakita niya dun sa may panaginip, yung bumababa sa may hagdan ng nakadayagon. Hindi, nung nakita niya yun, pagkakita niya boxers, Yun, na-jig sa moment siya.
At saka alam mo kung anong tatak ng boxer shorts? Ano yung Ano? print? Ben 10. Ano? Hindi biro lang, hindi naman sinabi. Pero nung narinig ko yung story na yan na kinilabutan ako kasi parang nakaka-relate ako dun sa yung yung alam mo pa yung nangyayari sa paligid mo. Tsaka Pero ang galing nun sleep paralysis na may kasamang clairvoyance. babalik na naman tayo dun sa may una nating topic. Pero Paps, imagine mo, hindi ka ba matatakot pag may nakita kang lumulutang pababa ng hagdan tapos pa-diagonal? Pag ganun, Parang i-deliver na sa'yo. anyways, ayun na nga, kakatawa natin, kakakwento-kwento. Di na naman natin napansin na nakabuo na naman tayo ng isang episode. Isang linggo na naman natin silang papahirapan. Kaya nga Tapos next week, ayun na naman. Sabi ko nga meron tayong true crime next week. Pag-uusapan natin si Christine Silawan, kung ano yung nangyari. Tapos, ikaw, meron ka bang i-share na discuss mo? More horror stories na i-judge natin pagkatapos. Kung totoo ba o hindi. Parang naging ganun yung format. Hindi. Kidding aside, kung sakaling gusto nyo pa yung mga international na horror stories kagaya nung na-topic ko nung nakaraan yung mga Gusto ko yun. Gusto ko yung last time yung Thai ba yun? Or Ping-Puang-Ploy? Oo, kaso ang hirap kasi. Mahirap din siya. Pero hindi, para sa inyo na mga nakikinig sa Spotify at nanonood sa YouTube, sige, research ng maigi. Ang mahirap kasi dyan, hindi natin language barrier. Hindi natin naintindihan. Kung meron din kayong mga kwento na gustong i-share, isend nyo lang sa kwentongrdp@gmail.com. Ito, ipa-flash ko. Sa mga nasa YouTube, ito yung email address kung saan kayo magsasend. Pero kung nakikinig kayo sa Spotify, ito yung email address, kwentongrdp@gmail.com. Tapos kung meron kayong kung nasa Spotify kayo, kung nakikinig kayo, kwentongrdp@gmail.com. Yung kwento merong U. KUWENTO. Yan. Galing yan, Paps, ha? Parang ayaw nyo buha sa hagdan, ha? So, yun. Natapos na naman tayo sa episode 9 ng season 3 natin. Maraming salamat kung nandito pa kayo. Kung hindi pa kayo nagpa-follow sa social media namin, yung social media namin ay ito, The Red Door Podcast PH, Facebook and then Instagram. Follow nyo kami. Ina-update namin kayo lalo na kung sa charts. Kung nasaan na tayo. At saka may community yan. Bukod dun sa may Facebook page, pwede rin kayo sumali dun sa may community. Check nyo lang yung description sa ibaba. Ilalagay ko dyan yung link. Sa community, pwede kayo makipag-chat sa other members ng Red Door Podcast PH. Pwede kayong makipagkwentuhan about movies or horror stories na gusto nyo i-share. Ayan. Tapos kung meron kayong mga suggestions na pag-uusapan sa mga susunod na episode, hindi namin pag-uusapan yun. Charot, hindi. Hindi. Pag meron naman, why not? Actually, may nag-suggest doon na pag-usapan daw natin yung nakwento mo kanina, si pangalan yan? Hong? Si Hong? Si Uncle Hong ba yun? Uncle Hong? Oo. Bakit? Bakit daw? Hindi ko alam. Parang gusto lang daw nila malaman yung details. Kasi actually ako, hindi ko rin alam kung anong details. Kaso hindi naman kasi siya horror eh. Pero hindi, sige. Papayawan natin. Tapos hanap na lang din ako ng horror stories sa Hong Kong. Marami kasi doon. Hong Kong. Hong Kong ba yun? Hong Kong? Nangyari yun? Yung kay Uncle Hong? Hindi ata. Hindi ko sure eh. Hindi ko rin alam yung details niyan eh. Mahirap kasi, Paps, para sa isang tito na mag-deep dive pa about dyan. Kasi bakit ito? Parang, sa sobrang deep dive ko, hindi, sige, titingnan ko muna yung mga videos. Ang dami pala nito. Oo nga, parang feeling ko ang dami nga din talaga. Ang dami noon. 1.6 yun, Paps. Weh? Oo. Hindi ko nga alam eh. 1.6 na lalaki yun.
Tapos may mga videos yun. Pagpasensya nyo na, mahirap para sa amin na panoorin. Ayun. Sige, siguro yun lang muna for now. Maraming salamat sa mga nakinig sa episode natin ngayon. Kita-kits tayo next weekend. Again, my name is Tito Ian. And ako naman si Tito Jamesu, and this is The Red Door Podcast PH. Bye. Thank you. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.